Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta po kayong lahat at nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin sa gabing ito. At muli inyo pong makakasama ang inyo pong mga abang lingkod sa gabing ito upang patuloy po nating pag-aaralan ang mga mahiwagang salita ng Diyos. At atin din po kumustahin ang ating pong partner, Brother Bernard. Kumusta po kayo dyan sa may Tigbinan? Maraming salamat po. At magandang gabi po sa lahat, sa mga sumusubaybay po sa ating programa, at sa tulong po ng Panginoon ay nasa mabuting kalagayan po tayo sa mga oras po na ito. At tayo po ay patuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa The Last Trumpet, at dito rin sa live tuwing gabi po. Kaya antabay po tayo. Alright, salamat po Brother Bernard. At binabati po natin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programa sa The Last Trumpet. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, mga karagdagan, mga kaibigan, pwede po kayong magtanong about sa ating pong topic. At kung meron po kayong gustong talakayin natin, pwede rin po i-request niyo po, mag-request po kayo. At pwede po kayong mag-comment sa ating pong comment section. Kung halimbawa meron po kayong mga i-request at meron po kayong mga katanungan. So, kumusta po kayong lahat? At kanina po, Brother Bernard, ay naranasan po natin ang lindol dito po sa ating pong kinaroroonan. Awa ng Diyos, okay naman po tayo, no? At sa gabing ito, tayo po ay patuloy na mag-aaral sa mga salita ng Diyos. At bago po natin pag-aralan ang mga salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang guidance, kanyang banal na espiritu na samahan tayo sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, narito po ang inyong pong mga abang lingkod. Una sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa inyo. Saan man kami nasumpungan na nagkulang at nagkasala sa isip, salita at sa gawa, naway inyo po kaming patawarin. At sa gabing ito, salamat sa buong araw, sa inyo pong pag-iingat sa amin. At narito po kami sa gabing ito upang pag-aaralan muli ang inyo pong mga mahiwagang salita. Ipagkaloob nawa ang karunungan, kaunawaan, kaalaman, higit sa lahat ang inyo pong banal na espiritu nasa sa amin upang maihayag ang inyo pong mga katotohanan. Ganoon din sa amin pong mga kapatid at mga kaibigan na nasa bahay pagamutan, na nasa mga karamdaman, physical and spiritual, naway inyo silang pagalingin, dalawin sila amang banal at pagalingin sa kanila pong mga karamdaman upang magawa po nila ang paglingkuran kayo at makagawa sa mga araw-araw na gawain na ayon sa inyo pong kalooban. At binabalik po namin sa inyo ang pasalamat at ang kaluwalhatian sa inyo lamang. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan lamang ni Jesucristo na aming personal at tagapagligtas. Amen. Alright mga kaibigan at mga kapatid, sa gabing ito ay ito po ang part 3 ng ating pong pag-aaral sa chapter ng Matthew 24. At ito po ay pinamagatan po natin na Matthew 24, The Great Tribulation Part 3. So antabay po kayo mga kaibigan at mga kapatid para atin pong malaman ang patungkol sa paksang ito. Sapagkat po ito po ay napakahalaga na atin pong malaman ang
paksang ito mga kaibigan at mga kapatid, at binabati po natin ang ating pong evangelist, masipag na evangelist at masigasig, Brother Josue J.P. Mahusay Jr. Isang mapagpalang gabi mga kapatid. Magandang gabi din po, Brother Josue. Kumusta po kayo dyan sa inyo pong kinaroroonan? At dito sa aming pong kinaroroonan sa lugar po ng Luzon, ay nakaranas po tayo dito sa may parting Rizal. Nakaranas po tayo ng pagyanig kanina, I think mga 5.5 magnitude. But so far, salamat sa Diyos at okay naman. At ito, patuloy po tayong gagawa sa gawain ng ating Panginoon. Ano po? Sapagkat tunay na ang Diyos ay nagpapahayag sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga bagay na yan, yung pagyanig na yan. So, hindi na po natin ipagkailayan, hindi na po tayo ku-question pa kung bakit nangyayari sa ating mundo ang ganitong pangyayari, sapagkat yan naman po ay nakatala sa banal na kasulatan. Ano po? So sa Job 9:5-6, tunay na ipinapakita ng Diyos na siya ang makapangyarihan sa pamamagitan ng mga pangyayaring iyan. So proceed na po tayo sa ating pong pag-aaral. Ating pong ibigay ang pagkakataon sa ating pong partner upang ipahayag ang tungkol po sa ating pong topic sa gabing ito. Partner, go ahead. Maraming salamat po, brother. At sa lahat din po ng nakikinig at sa lahat po ng nanonood, ay part 3 na po ito ng ating pag-aaral po. Kasi nga, iniisa-isa po natin yung Mateo 24 sa konteksto po nito. At ngayong gabi ating pag-aaralan po ang Mateo 24 pa din po at part 3, at patungkol po ito dun sa panahon ng tinatawag na panahon ng kapighatian. Yan po ang ating pag-aaralan. Yung panahon ng persecution at panahon ng kagalitan po ng Diyos na ibibigay po sa sanlibutan na sinasabi nga sa Apocalypse 17 ay nilasing nitong dakilang Babylonia ang lahat po ng mga hari sa lupa. Kaya hahatulan ng Diyos ang dakilang Babylonia po ito. Pero mapalad po ang kanyang bayan na nakinig sa bilin, sa propesiya at sa salita po ng Diyos at nanampalataya kay Kristo, dahil hindi po nila mararanasan ang kagalitan po ng Diyos. Bagaman masasaksihan po nila ang kakatulan po ng Diyos na igagawad sa mga masasama or dun sa mga wicked people. Kaya ngayong gabi ating pag-aaralan, ano ba itong the Great Tribulation na binabanggit ni Kristo sa Mateo 24. Yan po ang ating bibigyang pansin. At ito po ay part 3 na. At kung titingnan po natin dun sa naunang part kahapon at dun sa naunang araw, yung pinag-aralan natin yung 4 na stage ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari po sa Mateo 24 po. At dito, kung babalikan po natin uli yung 4 na stages, dyan po sa next slide po. Tingnan natin, dito na tayo sa part 3 or sa stage 3. Kagabi, binigyan nating pansin yung tungkol sa abomination of desolation. Yun po yung nakita nilang sign na ginawang pag-apostasy ng Israel at yung pagsalakay ng mga Romano po. At nakita nila yung sign ng eagle at yung Diyos ng araw, kaya nakatakas po ang bayan po ng Diyos bago man dumating ang panahon ng pagkawasak o desolation. At dito naman sa ikalawang yugto, ating titingnan kung ano yung darating na persecution at dakilang kapighatian o malaking kapighatian po na tinatawag, o yung popular na tinatawag na tribulation or trouble. Yan po ang ating bibigyang pansin. Nasa stage 3 na po tayo ng sinusundan na chronology ng katuparan ng hula sa Mateo 24 sa dalawang katuparan po nito. Una sa mga Hudyo at ikalawa sa mga huling araw po natin. Kaya yan po ang ating pag-aaralan, stage 3, about sa Mateo 24 from verse 16 to 28. Yan po ang ating titingnan. Next slide po.
basahin po natin ang sinasabi sa Mateo 24 sa verse 21. Ano po ang stage 3 o yung pangatlong yugto ng propesiya po? Ang sabi po dito sa Mateo 24 verse 21, then shall be great tribulation. Ang sabi daw po ay sa verse 21, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi pa nangyayari kailanman. Sabi po dito sa Mateo 24 sa verse 21. Meron pong magaganap na tinatawag na malaking kapighatian o great tribulation po, na kung saan never pa pong nangyari itong tinatawag na the great tribulation. Ito po ay tribulation na magaganap po bago dumating po si Jesus Christ, at ito po ay matutupad, masasaksihan po ng mga tao sa huling araw ang matinding kapighatian po na ito na hindi pa po nangyari sa kasaysayan po natin. Yan ang sabi po sa verse 21, at yan ang ikatlong yugto na ating titingnan sa propesya po. Sa next slides po. Sabi dito, sabi diyan, the word then, yung kanina yung nakita nating salitang sapagkat or then, yun yung time element na nagsisignal kung ano na po yung chronology ng event. So ibig sabihin, after ng abomination of desolation, susundan siya ng pangyayari ng persecution at susunod ang the great tribulation. At ito po yung panahon na binabanggit po ni Kristo at ni Mateo na magkakaroon po ng matinding kapighatian po, na kung saan makikita natin dito, ito yung panahon na ang bayan po ng Diyos ay naglikas na or tumakas na no makita po nila ang sign. Bagaman sa kanilang pagtakas po, sila po ay pinipersecute or inuusig, hinahabol po sila ng persecution saan man sila tumungo, ayon po sa konteksto ng Mateo 24. Kasi nga lumikas na sila, ang kasunod nito ay hahabulin sila ng persecution at ng malaking kapighatian po ang masasaksihan po nila o tinatawag na the time of trouble, ayon po dito sa konteksto ng Mateo 24. Sa next po, sa yang binanggit po ni Kristo sa Mateo 24 sa verse 21, binanggit din po yan ni Daniel sa chapter 12 verse 1. Sabi dito sa NIV version, sabi, at the time Michael, the great prince who protects your people will arise, there will be a time of distress or time of trouble sa King James version, such as has not happened from the beginning of nation until then. Malinaw po, yung binabanggit ni Daniel na darating na panahon po ng kapighatian or kabaga-baga na hindi pa daw po nangyari, yan din po ang binabanggit ni Kristo sa Mateo 24 na itinala po ni Mateo sa kanyang sulat po, sa kanyang ebanghelyo. At mapapansin natin, magsisimula po ang panahon ng time of distress or time of trouble or the great tribulation po kapag po si Michael or si Miguel na isang dakilang prinsipe daw po ay tumayo, will rise, sabi dito. Na pag sinabi nating tumayo, ito yung panahon na si Jesus Christ po ay titindig sa kanyang kanang luklukan sa heavenly sanctuary, at siya po ay titindig na ang hudyat po. Ang ibig sabihin po ng pagtindig sa prophecy ay pagsara ng pintuan ng awa or close of provision. Yun po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin kapag po tumindig si Miguel, nag-close of provision na po, magsisimula na pong ibuhos ang kagalitan po ng Diyos sa sanglibutan po sa Babylonia po sa huling araw. At yan yung tinutukoy na panahon ng distress, panahon ng trouble, panahon ng tribulation na binabanggit ni Kristo na masasaksihan sa huling araw na gaya ng nasaksihan ng mga Hudyo dun sa unang patikim ng the great time of trouble sa maliit na katuparan sa unang siglo. Pero sa huling araw, mas malawak ang katuparan at global po ang prophecy ng Mateo 24 sa ikalawang katuparan po niyan. At sa next slide, tingnan din natin. Mayroon din sinasabi po si Juan the Revelator. Sabi ni Juan sa Revelation 7 verse 14,
Ang sabi dito ay, and he said, these are they who have come out of the great tribulation. Tinutukoy po ni Juan yung sinilyuhan o tinatakan po sa kanilang mga noo na may bilang daw po na 144,000 spiritual tribes ng Israel, at ito pong sinilyuhan na ito na mga Kristiyano sa huling araw po, sila daw po ay nanggaling sa malaking kapighatian. Ibig sabihin po, ang bayan po ng Diyos sa huling araw ay sila lang po ang makakasurvive sa the great tribulation po, sapagkat sila po ang bayan po ng Diyos. Sila po ang hindi makakaranas ng hatol at ng kagalitan po ng Diyos, maliban sa Babylonia na hahatulan po ng 7 salot o ng kagalitan ng Diyos sa Apocalypse 16 na siyang tinutukoy na panahon ng tribulation. Pero po ang 144,000 spiritual Israel or Christian, sila po ay nakalagpas sa panahon ng the Great Tribulation, sapagkat nanatili po sila na maputi ang kanilang mga damit, at ganun din po sila daw po ay mananampalataya ni Kristo, itong namatay po na kordero po, si Jesus Christ. Ibig sabihin, ito po ay mga Kristiyano, followers ni Jesus Christ or believers ni Jesus Christ po. Nakasurvive po sila sa the Great Tribulation. Yan po ang sabi ni Juan the Revelator, na kagaya rin ng sinasabi ni Kristo, may panahon ng tribulation, at ang makakatakas lang doon yung nakinig sa kanyang mensahe, sa kanyang babala, na kapag nakita na nila yung sign, yung abomination of desolation, kailangan na nilang lumikas upang hindi sila mangaramay sa kagalitan po ng Diyos. Gaya ng sinasabi din sa Apocalypse 17 na pinapalabas tayo sa Babylonia. Sabi doon sa Revelation 18 verse 4 na sabi, mangagsilabas kayo, bayan ko. Pinapalabas ang bayan ng Diyos sa Babylonia upang hindi maramay doon sa the great tribulation na tinatawag diyan sa konteksto ni Juan. At basahin po natin yung nakasulat sa Apocalypse 18 verse 4 kung bakit mahalaga na pakinggan natin ang mensahe po na yan. At narinig ko ang ibang tinig sa mula sa langit na nagsasabi, magagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ayan po. Yan po ang tinig na nagmula po sa langit na narinig po ni Juan na nagsasabi na magsilabas kayo sa kanya doon sa Babylonia po. Ang sinasabihan ay ang kanyang bayan po, upang hindi daw po mangaramay sa kanyang kagalitan or sa kagalitan po ng Diyos na ipapataw po sa Babylonia. Yan din ang sinasabi ni Kristo sa Mateo 24 na nagsasabi na kailangan po na sila ay lumikas din, umalis na po sa nag-apostasy na bayan ng Israel or ng mga Hudyo po. Basahin natin yung Mateo 24 sa verse 16. Same din po yan ang parehong message po. Basahin natin dun sa Mateo 24 sa versikulo 16. Ganito po ang ating mababasa. Kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang mga nangasa Hudiya. Ayan po. Yan din ang sabi ni Kristo. Kapag nakita na po nila ang sign ng abomination of desolation, kailangan na po nilang magsitakas sa mga bundok ng nangasa Judea or dun sa malayo sa lungsod ng Jerusalem, kung saan igagawad ang hatol ng Diyos at kung saan darating ang pagkawasak na ginawa ng Israel dahil sa apostasy nila at sa ginawa ng mga Romano na image
na ginawa at yung pagpapasamba sa Diyos ng araw na may simbolo ng eagle doon sa Mateo 24. So yan po ang ating pinag-aaralan sa gabi pong ito, yung darating na panahon ng The Great Tribulation po. At tingnan natin sa next slide yung summary ng tatlong binanggit ni Daniel, ni Jesus Christ at saka po ni Juan. Tingnan natin po sa next slide yung comparison noong binabanggit nila na tribulation. Pare-parehas po nagbabanggit si Daniel, si Jesus Christ at saka po si Juan. At lahat po ito, si Daniel po, ang nagpahayag po kay Daniel ng propesiya ay ang nakita po ni Daniel na nandun sa ibabaw ng ilog ng Hiddekel po na isang tao or man na nabibihisan po ng isang maputing lino. Walang iba kundi si Jesus Christ po yun sa Old Testament or yung pre-incarnate na si Jesus Christ bago magkatawang tao. Ipinahayag na po ni Kristo kay Daniel na merong darating na time of trouble, sabi doon sa Daniel 12 verse 1. Pagdating naman ni Kristo sa nung magkatawang tao na po siya, inulit ni Kristo, ipinahayag po niya sa kanyang mga disipulo doon sa bundok ng Olibo na sabi ni Kristo ay merong darating na malaking kapighatian or great tribulation daw po. Yun ang pinahayag ni Kristo. At pagkatapos, ipinahayag uli ni Kristo kay Juan sa huling manunulat ng Biblia po, si John the Revelator. Ipinahayag po niya doon sa isla ng Patmos na meron daw po na malaking kapighatian na binabanggit doon sa Revelation 7 verse 40 na binasa po natin kanina. Pare-parehas po si Jesus Christ ang nag-proclaim ng prophecy patungkol po sa darating na the great tribulation or the great time of trouble. At yan po ay pare-parehas mababasa natin sa mga apocalyptic prophecy ng Daniel, ng Mateo 24 at saka po ng Apokalipsis ni Juan po. Yan po ang summary ng pare-parehas na binanggit na may darating po na tribulation. At totoo po yan. 3 beses inulit sa malalaking aklat po ng apocalyptic po. At tingnan natin sa next slide, paano matutupad ang the great time of trouble? Ito ba ay pandaigdigan na magaganap ang pagkawasak sa panahon po ng ikalawang katuparan ng Mateo 24? Sabi po ni Ellen White sa kanya pong aklat na The Great Controversy sa page 614, sabi niya, the whole world will be involved in ruin more terrible than that which came upon Jerusalem of old. Sabi po ni Ellen White, yung darating po na pagkawasak or ruin na tinatawag, sabi ni Ellen White, mas matindi pa po ito or terrible, kakilakilabot pa ito kumpara dun sa sinapit ng templo ng Jerusalem na nasunog at giniba ng mga Romano. Mas matindi pa daw po ang darating sa huling araw sa ikalawang katuparan ng Mateo 24 dahil buong mundo po ang sangkot sa pagkawasak po na kakilakilabot. Mas higit pa daw po na kakilakilabot, sabi ni Ellen White. At yan po ang nasa harapan ng hinaharap natin na nagbabadyang the great time of trouble na masasaksihan po ng mga tao sa huling araw at makakatakas ang bayan po ng Diyos sapagkat sila lang po ang nakinig sa mensahe po ng babala patungkol sa darating na the great time of trouble kapag dumating na yung panahon ng kasuklam-suklam at nagsara na yung pintuan din ng awa. Darating ang panahon ng kabagabagan po. Sa next slide po. Sabi pa rin ni Ellen White sa kanya pa rin pong aklat sa page 635 ng the same book, The Great Controversy. Naka-chronological din po si Ellen White sa kanyang writings pagdating sa about sa time of trouble. Sabi dito, kapag dumating po ang time of trouble, sabi, the people of God, some in prison cell, some hidden in solitary retreats in the forest and the mountain. Malinaw po. Sabi ni Ellen White, ipinahayag sa kanya ng Panginoon na pag dumating na po ang panahon ng tribulation, panahon ng trouble, little time of trouble man yan, kahit pa yung the great time of trouble, ang bayan daw po ng Diyos sa panahon po na yan, ipinakita or ipinahayag kay Ellen White na ang iba sa bayan po ng Diyos, yung ilan sa kanila ay hinuli, sabi daw nasa bilangguan, yung iba naman ay nagsitago sa malalayong lugar sa mga kagubatan at yung iba naman po sa mga kabundukan.
Yun ang sabi ni Ellen White. At sabi, still plead for divine protection. At sila po ay iniingatan ng Panginoon kung saan man po sila itinaboy dahil sa persecution po na humahabol po sa kanila. While in every quarter, companies of armed men urged on by hosts of evil angel. Malinaw po. Yung mga evil angel po, sinusugo nila yung mga armed men o ito po mga tao na merong mga armas na tinatawag. At sila daw po ay pulo-pulutong na hinahabol po nila ang bayan po ng Diyos. Pero po sabi dito, are preparing for the work of death. Ang layunin daw po nitong mga tao na ito ay usigin at patayin ang natitirang bayan po ng Diyos na buhay sa panahon po na yan. Kaya matindi po ang sasapitin po ng bayan po ng Diyos sa hinaharap kapag dumating na po ang abomination of desolation, ang persecution at ang the great time of trouble. Dahil yan po ang sasapitin ng bayan po ng Diyos or people of God, sabi ni Ellen White. Yung iba hinuli, yung iba ay nagsitago sa kagubatan, yung iba sa kabundukan dahil nga sa persecution. Umalis na sila sa mga malalaking city na dadalawin po ng Diyos ng kanyang kahatulan or ng kagalitan po. Kaya umalis na po, nakinig ang bayan ng Diyos. Gaya nung ginawa ng mga Hudyo na Kristiyano nung first century, nung makita na nila yung sign, nagsitakas na po sila sa kabundukan sa Judea, sa Galilea, hanggang sa pinakamalalayong bahagi po na malayo sa templo ng Jerusalem po. Mauulit po yan, pero global sa huling araw, pandaigdigan po yan. Hindi na po kagaya doon sa unang siglo po. Sa next slide po. Basahin natin ang nasa Mateo 24 verse 22. Ano po ang gagawin ng Diyos sa panahon ng darating na ang tribulation na ito? Ano ang gagawin ng Diyos kapag nasaksiyan na ito ng bayan po ng Diyos? Basahin po natin ang Mateo 24 sa verse 22 po. Ayan po. Ang sabi po dito, and unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Malinaw po, sabi ni Jesus Christ dito sa Mateo 24 sa verse 22. Kapag dumating na daw po yung mga araw na yun, ang tinutukoy ay yung tribulation na nasa verse 21 po. Pagdating sa 22, ang sabi, at malibang paikliin ang mga araw na yun ay wala lamang makaliligtas. Kaya ang sabi daw po, datapwat dahil sa mga hirang, ipaiikliin ang mga araw po na yaon. Yun po ang sabi doon sa Mateo 24 sa verse 22 po. Ayan po, yan yung po yung verse. Ayan po. Kung ating makikita po na yung darating na dakilang kapighatian, dakilang kabagabagan or great tribulation po, alang-alang daw po sa mga banal o mga hirang. Ibig sabihin yung bayan po ng Diyos na buhay sa huling araw o yung 144,000 sa last generation po na titindig na may selyo po ng Diyos. Kung titingnan natin, alang-alang po sa kanila, sabi ng Jesus Christ, sila daw paiikliin ang panahon po ng the Great Tribulation. Kasi nga kung pahabain ang panahon ng kabagabagan, baka daw walang matira or walang maligtas sa bayan po ng Diyos. Kaya paiikliin po ang the Great Tribulation para po sa bayan po ng Diyos. Doon sa tinatawag na elect or hirang or hinirang po. Yan po yung bayan po ng Diyos. Paiikliin naman po ang darating na the Great Tribulation. Kaya hindi kailangan isipin ng bayan po ng Diyos na sa panahon po ng the Great Tribulation ay mahaba ang kanilang mararanasang panahon ng kapighatian, kundi paiikliin po yan para po sa kanila. Kasi nga baka hindi nila kayanin ang trouble na igagawad ng Diyos sa Babylonia, na kung saan masasaksiyan nila ang tindi po ng kagalitan po ng Diyos. Pero dahil po sa mga banal, pabibilisin po ang the Great Tribulation, paiikliin po ang panahon
upang hindi po malagas lahat ng bayan po ng Diyos sa huling araw po na ito. Kaya mahalaga na ito yung binigay ni Kristo na mensahe sa atin na hindi natin kailangang mamroblema sa panahon po ng the great time of trouble dahil sinisigurado ni Kristo lahat ng nananampalataya sa Kanya ay hindi po mapapahamak sa panahon ng the great time of trouble kapag nag-close of provision. Pero before ng provision, sa panahon ng little time of trouble, meron pa pong martyr na tinatawag or meron pang mamamatay, meron mauusig dahil po sa kahirapan sa no buying and selling. Pero po, sinisigurado ni Kristo kung mamatay man sila pero nanampalatay sila kay Kristo, kasama sila sa deliverance sa second coming. Pero pagdating ng close of provision, doon na po sigurado wala na pong martyr na tinatawag, wala na pong mapapaslang. Bagaman hahabulin po sila ng death decree or kamatayan po, na gaya ng Jacob's time of trouble po, o gaya po ni Jacob na hinahabol po ng death penalty ng kanya pong kapatid na si Esau po, na hinahabol siya ng kamatayan pero hindi namatay si Jacob po. Ganon din sa pag nag-close of provision na o sa panahon po ng the great time of trouble under ng Jacob's time of trouble. Pero bago yan, sa little time of trouble, normal, meron pa pong martyr na mapapaslang na tinatawag sa panahon ng no buying and selling, sa panahon ng abomination of desolation. Kaya pag nakita na natin yung mga sign na yan, kailangan na pong magsitakas daw, sabi ni Jesus Christ sa Mateo 24. Bagaman persecution po ang hahabol, sabi diyan. Sa next slide. Ang sabi dito po, notice that for the elect sake, the tribulation will be shortened. Ayan po, malinaw nga po. Paiikliin po ang the great tribulation alang-alang po sa bayan po ng Diyos o doon sa mga hinirang o mga banal po na takatindig sa huling araw. If God did not intervene, all of God's people would be wiped out. Kaya nga, kung hindi po pipigilan ng Diyos o paiikliin ng panahon, baka wala pong makatindig na bayan po ng Diyos sa sobrang tindi ng kapighatian at sa sobrang tindi ng kabagabagan po na mangyayari po sa hinaharap na binabanggit ni Jesus Christ, binabanggit ni Daniel, at binabanggit po ni Juan. Kaya napakatinding trouble po yan na nasa harapan po ng panahon po natin. Next po. Ang sabi dito sabi diyan, God does not allow events to reach their inevitable conclusion. Those who fled were the elect or the sealed one. Malinaw po. Kapag dumating na po ang panahon ng the great time of trouble, hindi po yan naabot sa pinaka-inevitable o yung hindi na mapigilan na sukdulan po ng kagalitan, kundi ibibigay lang po ang kagalitan sa Babylonia pero pabibilisin at paiikliin po ang panahon para po makasurvive ang bayan po ng Diyos. Mapalad yung mga nagsitakas o yung nagpled, sila daw po yung mga hirang o yung mga nasilyuhan po, sila po ang nakatakas. Na sa huling araw, ang nakatindig po, ang sabi, 144,000. Kasi yun yung iniwang tanong sa chapter 6 ng Revelation. Ang sabi doon, basahin po natin yung Revelation 6 sa verse 17. Tingnan natin kung ilan ang makakatindig po sa panahon ng tribulation. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Ayan po. Yan po yung tanong. Idiretso po natin sa chapter 7, sa verse 1 hanggang verse 3. At yun yung sagot dun sa tanong. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. 2. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi,
Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kapor pa po. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ayan po, malinaw po. Yung tanong na naiwan sa chapter 6 na pag dumating na daw ang kagalitan, pag sinabing kagalitan, yung 7 salot o yung the great time of trouble o yung panahon ng kabagabagan. Pag dumating na daw po yun, ilan daw ang makatatayo? Sinagot ng chapter 7 na ang sabi, ang makatitindig po ay ang naselyuhan po na 144,000 na mga anak ni Israel or ni Jacob or ni Jacob. Kaya merong tinatawag na Jacob's time of trouble sa huling araw in symbolic term. Hindi na po literal na Israel or literal na lalahi ni Jacob, kundi spiritual Israel at yan po yung Kristiyano, yung naging spiritual na Israel. At sa huling araw, meron po mga Kristiyano na natatakan ng seal of the living God at sila lang po ang makakatindig sa panahon po ng kagalitan po ng Diyos. Ang bilang daw po nila ay 144,000, literal yung figure pero symbolic yung application. Sa ibang topic pag-aaralan natin yan kung ano yung 144,000. Pero dito ano lang po, binasa lang natin yung sagot. Doon sa chapter 6 na tanong, ang sagot ay nasa chapter 7 ng Aklat ni Juan. Yan po ang makakatindig sa panahon ng the great time of trouble. Sila po ang bayan po ng Diyos sa huling araw na nalabi, na nakatindig po bago dumating po hanggang sa pagdating ni Jesus Christ po. Next slide po. Ang sabi dito, kung papansinin po natin, yung mga elect o yung hinirang po, sila lang po ang nakatindig or nakalagpas sa panahon ng the great time of trouble. Ibig sabihin po, wala pong tinatawag na rapture or secret rapture. Kasi popular sa aral ngayon na naglipa na ay meron daw rapture before ang tribulation o kaya kalagitnaan ng tribulation. Ang sa verse sinasabi ng mga nagtuturo, kapag darating na daw ang tribulation, bago daw yan dumating, ira-rapture na daw po ang church. O kaya sa kalahati ng tribulation, ira-rapture daw yung church, which is wrong. Kasi ang sabi ng Mateo 24, makakaranas po sila. Dadaan po sila sa panahon ng kapighatian at makakalagpas po ang bayan po ng Diyos. Kaya walang rapture na tinatawag o yung aagawin na biglaan na lang mawawala sila dito sa lupa, na ira-rapture daw yung church. Wala pong ganong aral sa Mateo 24, kahit sa Daniel, kahit sa Apocalypse at kahit sa Pauline Epistle or sa sulat ni Pablo po. Na-misinterpret lang nila yung konsepto ng aagawin diyan sa Mateo 24. Sa part 4, pag-aaralan po natin yan kung sino ba yung kinuha at sino yung naiwan po sa part 4 ng Mateo 24. Pero ito sa part 3 pa lang, na about pa lang ito sa tribulation po. Malinaw po dito po sa part 3, dito sa stage 3 ng prophecy po ng Mateo 24, makakalagpas po ang bayan ng Diyos at mararanasan po nila o masasaksiyan po nila ang the great time of trouble. Bagaman hindi po sila mapapahamak, kundi mas lalo lang po, makikita lang po nila ang tindi ng kagalitan po ng Diyos na ipapataw sa Babylonia. Gaya ng nakita ng mga unang Kristiyano nung ipataw ang hatol sa nag-apostasy na mga Hudyo po na noong unang siglo. Pero ngayon, sa huling araw, global sa Christianity. Yung nag-apostasy na Christianity o Babylonia, hahatulan po ng Diyos. At ang bayan lang po ng Diyos ang nalabi ang makakalagpas or makakasurvive sa panahon ng the Great Tribulation. At hindi sila ira-rapture. Hanggang hindi dumarating ang second coming, hindi po sila aagawin sa mga alapaa po ng ulap na literal. Kaya walang rapture before ang tribulation o kaya kalagitnaan ng tribulation. Based dito sa Mateo 24 na mararanasan ang panahon ng kapighatian, bagaman paiikliin po para po sa bayan ng Diyos, makasurvive po sila. Kaya paiikliin. Yan ang sabi po ni Kristo sa Mateo 24. Next po.
basahin natin yung sinasabi ni Ellen White tungkol po sa magaganap na death decree sa panahon ng the great time of trouble. Ibig sabihin, close na po nito ang provision kasi the great time of trouble. Iba po yung little time of trouble sa the great time of trouble. Ang little time of trouble, yun po yung panahon ng abomination of desolation. Panahon ng Sunday law, panahon ng no buying and selling, kung saan nagsimula, yun po yung little time of trouble. Na kung saan, meron dong martyr, meron dong mga ipipersecute. Pero pag nag-close na po ang provision, ipipersecute sila pero hindi po nila mararanasan ang death or kamatayan po. Kasi nga, silyado na po ang 144,000 elect or hinirang na titindig po hanggang sa dumating si Kristo after ng tribulation po. Sabi ni Ellen White, yet for the elect's sake, the time of trouble will be shortened. Sabi ni Ellen White, alang-alang daw po sa mga hinirang, paiikliin ang time of trouble. At sabi, the heavenly sentinels, faithful to their trust, continue their watch. Tutulungan po tayo ng mga anghel sa panahon po na i-withdraw ang Espiritu ng Diyos dito po sa lupa pag nag-close of provision. Iingatan naman po tayo kasi nga nasilyuhan na po tayo, silyado na po ang bayan ng Diyos. Ganon din, ang mga anghel po ng Diyos ay mag-iingat, babantayan po nila ang bayan po ng Diyos. Yung mga heavenly sentinels, sabi ni Ellen White, sabi, though a general decree has fixed the time when commandment keepers may be put to death, their enemies will in some cases anticipate the decree, and before the time is specified, will endeavor to take their lives, but none can pass the mighty guardian stationed about every faithful soul. Malinaw po, wala pong martir after po ng close of provision. Bagaman uusigin po sila, hahabulin sila ng death penalty, pero hindi po sila mamamatay. Kasi tutulong po ang mga anghel po ng Diyos na ingatan pong buhay ang nasilyuhan na 144,000 na titindig hanggang matapos ang the great time of trouble. Sabi pa nga dito, sila daw po ay nagsitakas sa mga syudad, sa mga bayan-bayan. Sabi po dito, ang bayan daw po ng Diyos. But the sword raised against the break and the fall powerless as a straw. Nung ipinakita po kay Ellen White na yung mga humahabol na mga usig po sa bayan po ng Diyos, yung kanilang mga armas, yung kanilang mga sandata ay para lang daw po walang silbi o naging powerless dahil po tinulungan po ng mga anghel. Sabi dito, others are defended by angels in the form of men of war. Yung mga anghel po ng Diyos magkakatawang tao at tutulungan po ang bayan po ng Diyos na tulungan sila kung sakali man sila ay habulin ng kamatayan po ng mga mang-uusig sa panahon po ng death decree ng universal Sunday law sa after ng close of provision po. Tutulungan po tayo ng langit sa panahon po na yan kung sakaling dumating na po ang the great time of trouble. Pero sa little time of trouble, wala pong angel na tutulong, kundi meron talagang martir, doon magaganap yung decision ng sangkatauhan po kung yung selyo ng Diyos ang pangahawakan nila o yung mark of the beast. At yung no buying and selling, itatanggapin ba nila yung mark para sa no buying and selling or hindi? Sa little time of trouble yon. Pero pag nag-close of provision, ito yung binabanggit ni Ellen White na wala na pong martyr. Tutulungan na po sila ng langit na manatiling buhay ang hinirang po ng Diyos hanggang dumating po si Kristo po. Yan po yung magaganap na the great time of trouble. Nakapaloob po sa the great time of trouble ang tinatawag na Jacob's time of trouble. Sa next slide po. Tingnan natin ano ba yung Jacob's time of trouble na tinatawag. Ang Jacob's time of trouble, gaya po ng naranasang kabagabaga ni Jacob na hinahabol siya ng kamatayan. Bagaman kamatayan ang humahabol, hindi naman po namatay si Jacob, kundi inusig lang po siya. Hinabol siya ng death decree, ng death penalty. Ganon din ang mararanasan ng hinirang sa huling araw na bayan po ng Diyos. Dadaan sila sa panahon ng Jacob's time of trouble. Kasi nga yung 144,000, sila po ay lipi ni Israel o ni Jacob in symbolic term. At sila po yung spiritual Israel or Christian na makakaranas po ng death penalty na persecution. Hahabulin po sila. Bagaman hindi sila mamamatay sa panahon po ng Jacob's time of trouble. Basahin natin yung nangyari sa mga Hudyo. Nangyari na din po yung Jacob's time of trouble, repeated lang. Mababasa natin sa Jeremiah chapter 30
verse 7, yung naranasan ng mga Hudyo nung panahon ng Babylonian captivity. Basahin po natin. Jeremiah 30 verse 7. Ay, sapagkat ang araw na yaon ay dakila, na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Hakob, ngunit siya'y maliligtas doon. Yan po. Malinaw po ang sabi ni Propeta Jeremiah. Panahon po yan ng captivity, Babylonian captivity. Yung unang templo po kung paano winasak ng mga Babylonia. Pero yung totoong nakinig na bayan po ng Diyos na mga Hudyo, Israel, sila lang po ang naligtas sa panahon ng Jacob's time of trouble. At mauulit po yung Jacob's time of trouble sa universal application ng Jeremiah 37. Kasi dual application po ang Jeremiah, ang chapter 30 ng apocalyptic dual classical prophecy ng Jeremiah 30. Sa huling araw, ang darating po na Jacob's time of trouble sa end time na ito, mapalad po ang nasilyuhan after ng close of provision na nakatindig na mga hinirang po ng Diyos, sapagkat sila po ay maliligtas kung dumating po ang the great time of trouble under ng time of trouble or Jacob's time of trouble na tinatawag. Bagaman mayroong death decree or hahabulin sila ng kamatayan, pero sinisigurado po ni Kristo, ng Diyos, na ililigtas po sila dito po sa panahon ng Jacob's time of trouble po. Tingnan natin sa next slide, yung visual illustration kung kailan magaganap ang Jacob's time of trouble, ano yung the great time of trouble, ano yung later time of trouble. Yan po yung chart na ginawa natin na simpleng chart lang, visual illustration ng the great time of trouble. Yung makikita nyong vertical line, yan po yung COP or close of provision. Ibig sabihin, bago po mag-close of provision, magaganap ang tinatawag na later time of trouble, lilitaw ang abomination of desolation, yung national Sunday law, magsisimula ang time of trouble. Pero bukas pa po ang provision. At pinapanawagan na magsilabas kayo sa kanya bayan ko, yung mga nasa Babylonia pa po, sa panahon ng Sunday law. Tinatawagan lumabas pa sa panahon ng the great shaking na tinatawag at loud cry na tinatawag. Pag nag-close of provision na po, hindi na nila maririnig ang salita po ng Diyos. Yun yung sinabi ni Amos sa aklat po ni Propeta Amos na hindi na po maririnig nila ang salita ng Diyos dahil nag-close of provision na po. Wala na po mga magtuturo ng salita ng Diyos kasi yung bayan ng Diyos nagsialisa na po sa mga city. Sila po ay nagsitakas na sa mga sabi nga sa kabundukan, yung iba nahuli, yung iba ay inuusig, bagaman nakatakas po. Kaya wala ng panahon para mangaral, tapos na po ang provision, nagsara na po ang pintuan ng awa. Pag nag-close of provision na po, magi-start yung tinatawag na 7 salot o kagalitan po ng Diyos. Yung 7 salot po ang tinatawag na the great time of trouble or tinatawag na the great tribulation. Under po ng the great tribulation, kapag nagsimula na po ang death decree or universal Sunday law, doon na po magsisimula ang tinatawag naman na Jacob's time of trouble. Sa panahon ng Jacob's time of trouble, wala na po diyang martir sa panahon po na yan kasi close na po ang provision. Titindig na po ang bayan ng Diyos. Bagaman hahabulin po sila ng death decree sa panahon po ng Jacob's time of trouble. Kagaya na naranasan ni Jacob, ang mararanasan ng spiritual Israel sa huling araw o mga Kristiyanong nakatindig o hinirang sa panahon po na bago dumating po si Kristo. Yan po yung pagkakasunod-sunod. At ganun din yung National Sunday Law, magiging po yung Universal Sunday Law. Mula sa Amerika hanggang maging global yung batas po na yan. At tingnan natin sa next slide, sa konteksto ng The Great Controversy ni Ellen White, kung paano mangyayari yung Sunday Law. Step by step, ang panahon ng abomination of desolation o yung sign sa pagpapakita ng sign na darating ng pagkawasak at dahil sa ginawang abomination ng Christianity at ng mga Protestante. Ang gagawin po ng mga Protestante sa bansang Amerika, i-declare nila ang National Sunday Law sa tulong ng Estado. At yan po yung phase 1. Magsisimula ang phase 1 kapag na-implement ang National Sunday Law. National lang yan, sa bansa lang po yan ng Amerika. At sa panahon na yan, mild pa lang po ang Sunday Law.
sabi ni Ellen White, sa panahon na yan, sa phase 1, pipigilan pa lang sila. Ihinto ang mga gawain sa first day of the week or sa unang araw ng Sanlinggo. Ihinto ang mga gawain para po bigyan ng solusyon yung mga crisis na nagaganap tulad ng climate change. Kaya meron mga Green Sunday, meron mga Blue Sunday. Phase 1 yan ng Sunday Law kapag na-implement na sa ang phase 1 ng Sunday Law. Pagdating ng phase 2, doon na po i-honor ang Sunday kasama po yung pagsamba sa Diyos ng araw. Ito na po yung pagsamba sa Trinity at pagsamba sa Diyos ng araw na siyang Trinity or Trinity God. Kagaya nung nangyari doon sa panahon ng mga Hudyo na pinasamba sila sa Diyos ng araw na si Mitra na eagle symbol. At ganoon din sa huling araw, pasasambahin sa unang araw ng Sanlinggo, ibig sabihin paggalang doon sa Diyos ng araw. At yun na po yung severe o phase 2 po ng National Sunday Law hanggang magiging Universal Sunday Law po siya. Magko-close ang provision. Phase 3 po, more severe ang Sunday Law po sa panahon na universal na po ang Sunday Law. At sa panahon na yan, i-disregard na po talaga nila ang Sabat kasi close na po. Wala na po ang Espiritu ng Diyos sa lupa. Ang Espiritu ni Satanas ang nandito sa lupa na siyang mangunguna sa panahon ng kagalit na isasagawa niya na pag-i-implement nitong Universal Sunday Law na ito sa phase 3. I-disregard na ang Sabat. Dito na sisisihin ang bayan ng Diyos na sila ang dahilan kung bakit may mga crisis na nagaganap sa sanlibutan po ayon sa konteksto ni Ellen White sa The Great Controversy. At after nyan, sa phase 4, yun na po yung most severe na kung saan yung death penalty magi-start at yung Jacob's Time of Trouble magi-start na po yung tinatawag na Jacob's Time of Trouble dahil po sa death penalty matapos sisihin ang mga Sabbath keeper, hahabulin na po sila ng kamatayan. Sabi ni Ellen White sa The Great Controversy. At doon na po mag-i-start ang mas matinding paghabol sa bayan po ng Diyos. So, after ng close na po ang provision po niya. At nagsisimula ang hatol na ibinabawi ng Diyos sa Babylonia mga makasalanan po sa panahon po na yan. Yan po ang 4 stages or 4 phases ng Sunday Law sa context ni Ellen White sa The Great Controversy. Kung babasahin niyo po yung buong huling bahagi ng aklat po ng The Great Controversy under ng Sunday Law at saka doon sa The Great Time of Trouble ni Ellen White. Yan Brother po Bernard. Okay po. Brother Bernard, mayroon pong ipinaabot si Sister Judith Abalye. Meron po siyang komento. Sabi niya, saan mauna ang Sunday Law? Sister Judith, ano po ba ang inyo pong tinutukoy po? Yung po bang buying and selling or Sunday Law? So, mauna po ang buying and selling bago Brother Bernard ang Sunday Law. Kung yun po ang tinutukoy niya. Opo, ano po ang ati pong maipaliwanag dito, Brother Bernard, sa kanya pong komento? Hindi daw po yung mauna. Opo, saan mauna ang Sunday Law? Ano kaya yung tinutukoy dito? Mayroon kasing lugar po yata ang tinutukoy kasi saan eh. Ibig sabihin, saan may matutupad ang Sunday Law? Unang-una po sa United States of America, yung ikalawang hayop sa Revelation 13. Kasi siya yung magpapatupad po ng image of the beast at mark of the beast at no buying and selling hanggang maging global po. Mag-ibig sabihin, yung buying and selling, ongoing po yan. Kahit ngayon meron, nag-continue po. Increase lang yan ng intensity. Kumbaga, kahit yung Sunday Law ngayon, sa iba-ibang bansa, meron mga Blue Sunday at Green Sunday sa climate change. Pero wala pa po. Wala pang na-declare sa bansang Amerika. Mag-i-start po yan sa United States of America. At pag nangyari na po yun, phase 1 na po. Sabi na, yan yung tinutok ni Ellen White. Doon mag-i-start. Magiging phase 1 na po yan. Panahon na, yan na po yung sign ng abomination of desolation na gagawin ng mga nag-apostasy na Kristiyano sa Amerika. Protestante, sabi ni Ellen White. Saang bansa? Okay po, brother. Brother, ang sabi niya, saan na bansa? Yun po yung nabanggit kanina ng ate pong partner. Yes. Paki-explain na lang, brother. Revelation 13 basahin po natin ang Apocalypse 13 sa konteksto ng prophecy po. Kung saan ba mag-uumpisa. Sino ba ang magpapatupad ng Sunday Law? Kasi baka ma-misinterpret ng
iba. Kung sino ba talaga mag-i-implement ng National Sunday. Basahin natin ang Revelation 13 po. Sa verse, simulan natin sa verse 14 hanggang 15 to 16. Okay, ganito po ang ating mabasa. Apokalipsis 13 verse 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. 15. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Continue po. Yes po. Hanggang 17 pa. Ituloy pa po. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ayan po. Malinaw po. Sino ang magpapatupad ng imahe ng halimaw at yung no buying and selling at saka yung mark of the beast kasama yung name of the beast at saka yung number of his name. Ang sabi po dito, papansinin po natin ang buong chapter 13 from verse 12 hanggang sa 18. Yung pronoun po na ginagamit diyan na salitang he sa English or siya. Yan po yung salitang siya. Ang tinutukoy po ng siya or he ay yung halimaw sa Revelation 13 verse 12 na umahon mula po sa lupa. At sino ba yon? At yun po yung United States of America, galing sa lupa na may dalawang sungay na halimaw po. Siya yung tinutukoy na siya. At siya po ang magpapatupad ng image noong beast na nasugatan. Ibig sabihin, Amerika ang tinutukoy o yung mga protestante na nasa lupain po ng Amerika. Sila po ang magkukos, makikiisa sila sa state, mag-unite po sila, mabubuo ang image of the beast at maibabalik nila yung nasugatang halimaw, yung papacy. Ibig sabihin, mabibigyan nila siya ng pagkakataon para po makipag-unite sa kanya sa bansa na ito at itong bansa na ito ang magpapatupad ng mark of the beast o yung Sunday law na tinatawag po natin. Ito pong bansa na ito sa bansa pong United States of America. Nasabi ni Ellen White dahil po sa mga protestante na iginapang ang kanilang kamay sa papacy yun, at sa estado po. Yun po ang sinasabi ni Ellen White. Ibig sabihin, ang National Sunday Law magsisimula, national lang po. Pag sinabing national, pangbansa. Ibig sabihin, sa bansa lang po yan na Amerika. Hindi po kasama tayo pag nag-start yan. Pero yan na po yung sign na matatanaw natin na abomination of desolation, kasuklam-suklam po yan na gagawin ng mga protestante. Kaya kapag natanaw na po natin yan, yan na po yung final na step para po sa ginawa nating preparation sa country living. Kasi nga, kailangan nating umalis kapag pag lumalawak na yung Sunday Law. Kasi step by step naman po yan, hindi po yan biglaan. From national hanggang maging universal po. Yan. Kaya malinaw po, yung ikalawang halimaw po ang magpapatupad ng National Sunday Law at hindi po yung unang halimaw na siyang papacy. Kasi baka iniisip ng mga Adventist yung Rome ang mag-i-implement ng National Sunday Law. Nasa likod lang siya kasi siya yung may sugat na gumaling. Pero hindi siya yung mag-i-implement ng decree ng tinatawag na National Sunday Law po, kundi yung ikalawang halimaw na tinutukoy na he or siya sa wika, dyan po sa konteksto ng Revelation 13 from 12 to 18 po. Yan binasa natin kanina po. Kaya malinaw po. Pero hindi po yung biglaan na universal. Kasi wala namang ganong batas na bigla maging universal. Kasi nga, national po. Ikalawang hayop lang. Isang bansa lang ito. Pero dahil ang bansa na ito ay global ang kanyang power, magiging po yung universal. Aadapin po yan ng iba-ibang countries
sa habang nagsisimula po ang little time, ang sukdulan ng little time of trouble hanggang mag-close of provision. Yan po yung yan yung po yung last great crisis na tinutukoy ni Ellen White na magiging subukan po sa bayan po ng Diyos. Yan tinatawag ng National Sunday Law. Kaya kahit sa Amerika po mag-start, baka isipin natin, ay wala pa naman pala sa bansa natin. Kaya okay lang. Yes. Hindi po, pag nakita na natin sa Amerika, yun na nga po ang sign ng abomination. Na pag nakita na daw yun, sabi sa Mateo 24, magsialis na daw po ang mga nasa Judea or sa panahon natin ngayon, yung mga nasa mga city. Kasi nga may hirapan tayo sa daw buying and selling kung mananatili tayo sa city. Mapipersecute tayo doon. Bagaman mayroon talagang mauusig, magiging martir dahil sa panahon na yan, mahigpit po ang mga law na i-implement po sa hinaharap po natin na nagbabadya sa kasalukuyan po. Yung phase 1 ng National Sunday Law. Kaya yun po yung sagot doon. Amerika. Kung bansang Okay. tinutukoy. Okay. Kung may ipalo up po kayo, Sister Judith, pwede naman po kung mayroon po kayong ipapalo up pa about po sa inyo pong katanungan. So, saan mauna ang Sunday Law? So, malinaw po sa paliwanag sa bansang USA. Ano po? So, continue nyo po, Brother Bernard. Ayan po. Pinakita lang natin dito yung step or phases ng Sunday Law. Sa konteksto po ito ni Ellen White. Pero wag natin isipin na ito, yung flow nito ay dapat ganito ang makita natin. Hindi po kasi na event ito. Hindi po yung biglaan. Kundi step by step yung event na ang influence po niya kahit nandun niya sa isang bansa pero ang influence po niya malawak. Kaya baka wag natin isipin na dahil lang sa from national to universal ang step niya. Pero ang sakop po ng katuparan ng prophecy is universal, end time or apocalyptic na po ang context po nito. Kaya malawak po ang effect ng pag-i-start ng abomination of desolation na tinatawag. Na yan yung sign na dapat makita natin before mag-close po ang provision. Kasi yan yung huling crisis at test na tinatawag or tinatawag na final test, sabi ni Ellen White, para po sa mga Kristiyano na nag-aangkin sa huling araw. Diyan sila masusubok kung saan sila papanig. Doon ba sa mark ng beast o dito sa seal of the living God, yung Sabat na sinasabi ni Kristo ay wag pong tatakas sa araw pa ng Sabat kung dumating na po ang abomination of desolation. Kasi yan po ang sinasabi ni Ellen White. Sa next slide po, tingnan natin ano naman yung duty na gagawin po ng bayan po ng Diyos before po mag-close of provision. Ito na po yung gagawin natin. Kasi nasa panahon tayo ng tinatawag na cleansing of the sanctuary na nag-start noong 1844 after ng 2,300 days sa prophecy ng Daniel 8:14 na sabi malilinis ang sanctuaryo. Nag-start po yung paglilinis ng sanctuaryo. Tandaan po natin, hindi po literal na may dumi sa heavenly sanctuary, kundi yung binitbit na kasalanan na inako ni Jesus Christ dahil sa kanya pong pagiging kabayaran ng kasalanan na hinihingi na si Kristo po ang nag-ako. Dahil po doon ang heavenly sanctuary po ay nadungisan. Kaya kailangan po na isagawa yung tinatawag na judgment or pre-advent judgment o tinatawag na mga Adventist na investigative judgment. Yan po yung tinatawag na nag-start noong 1844 or cleansing of the sanctuary. Lilinisin yung sanctuary na nadungisan. Ibig sabihin, i-justify siya sa harapan ng lahat ng mga nilalang, ng mga angelic being na ipapakita na sa pamagitan ng pre-advent judgment na transparent ang record doon sa langit about sa isinagawang salvation po sa sangkatauhan. Kailangan po ng tinatawag na investigative judgment at pre-advent judgment na nandyan po sa Daniel 7 po. At yan po yung tingnan natin sa next slide, yung panahon ng cleansing of the sanctuary. From 1844 hanggang mag-close of provision, yan po yung tinatawag na pre-advent krima or pre-advent judgment na tinatawag na mga Adventist na investigative judgment or cleansing of the sanctuary sa Daniel 8. At yan din yung tinatawag dyan sa aklat ng Mateo na harvest at sa aklat ng Apocalypse 40 na harvest o panahon ng pag-aani
at paghihiwalay din ng mga pansirang damo sa trigo sa parable ni Jesus Christ. So nandiyan tayo nabubuhay sa panahon ng pre-advent judgment, at pag nag-start na yung abomination of desolation, darating ang panahon na magko-close ang provision una sa bayan po ng Diyos bago doon sa nasa labas, sa labas ng templo or sa labas ng bayan po ng Diyos. Kaya yan po yung stage before mag second coming. Meron magaganap na pre-advent judgment. Nandiyan tayo nabubuhay. Ang tanong, ano yung duty na gagawin po ng bayan ng Diyos sa panahon na nagaganap ang cleansing of the sanctuary or tinatawag na Day of Atonement o Araw ng Pagtubos, or sa Hebreo tinatawag yan na Yom Kippur sa literal doon sa literal na sanctuary sa Old Testament. Pero dahil sa New Testament na tayo, reality ito, isang universal reality yung tinatawag na Day of Atonement. At tingnan natin po sa next slide sa aklat ng Leviticus chapter 23 sa verse 26 to 32. Ano po ang gagawin ng bayan po ng Diyos ng Israel at ng spiritual Israel sa huling araw sa panahon ng cleansing of the sanctuary or sa panahon ng Day of Atonement, na siyang panahon natin ngayon sa heavenly sanctuary na kagaya ng sa literal na sanctuary sa Israel. Ano po ang gagawin ng bayan po ng Diyos? Basahin po natin ang nasa Leviticus sa chapter 23 sa hanggang sa verse 32 from 26 po. Nakamute pala tayo. Okay po, ganito po ating mabasa. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, gayon may sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan ay araw ng pagtubos. Magiging sa inyo'y banal na pagpupulong at papagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa at maghahandog kayo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ding iyan, sapagkat araw ng pagtubos, upang itubos sa inyo sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. 29. Sapagkat sinumang tao na hindi magdalamhati sa araw ding iyan ay ihihiwalay sa kaniyang bayan. At sinumang tao na gumawa ng anumang gawa sa araw ding iyan ay pupuksain ko ang taong yaon sa kaniyang bayan. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawa, siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Ayan po. Yan po yung patungkol sa tinatawag na Day of Atonement or cleansing of the sanctuary. Sa literal po yan na sanctuary sa Old Testament. Pero dahil nasa New Testament tayo ay yung reality niyan na inaaninuhan yan sa Old Testament. So kung titingnan po natin sa panahon ng Day of Atonement na nag-start noong 1844, nung magsimula ang cleansing of the sanctuary, nung matapos ang 2,300 days, yan po ang gagawin po natin sa panahon ng Day of Atonement o tinatawag na Yom Kippur sa wikang Hebrew. At sa panahon po na yan, ang dugo ni Kristo na namatay doon sa cross na nung siya ipinako, yun po yung blood na iwiniwisik doon sa ibabaw sa mercy seat ng sa ibabaw ng Ark of Covenant sa panahon ng cleansing. Ang purpose po, yung dugo ni Kristo ang maglilinis ng sanctuary na nadungisan po in cosmic reality or heavenly sanctuary po. At sa panahon po na yan ng Day of Atonement, nagaganap yung tinatawag na pre-advent judgment o yung tinatawag na mga Adventist na investigative judgment. Diyan po i-investigate ang lahat po ng elect or mga hinirang na nanampalataya po kay Jesus Christ, at lahat ng record
na nandun po sa aklat ng langit ay lahat po yun iisa-isahin, ipapakita po upang ipakita sa lahat ng mga anghel at lahat ng mga nilalang ng Diyos na hindi nagkasala na transparent po ang salvation na ginawa sa sangkatauhan para hindi maging questionable after ng the great controversy na tinatawag. Kaya kailangan po ng pre-advent judgment bago dumating si Kristo. Yun ang purpose ng investigative judgment. At ganun din, sa panahon po na yan, merong mga aalisin sa aklat, sa talaan po, kung sila ay matagpuan man na hindi karapat-dapat po sa buhay na walang hanggan po. Kaya sa panahon po ng Day of Atonement, inuutusan tayo sa panahon po na yan na ang sabi po, kailangan daw po natin na mangagdalamhati po sa ang pagdalamhatian natin ang ating mga kaluluwa daw po sa panahon na yan. At ihandog daw po kailangan ng handog na pinaraan po sa apoy. At anong ibig sabihin po niya ng afflict your soul at saka ng offering made by fire unto the Lord? Kasi yan yung gagawin natin sa panahon ng Day of Atonement po na ito upang ma-secure sa panahon ng investigative judgment na manatili ang pangalan po natin sa aklat po ng buhay. Tingnan natin po sa next slide kung ano yung tinutukoy na kailangan natin maghandog ng sacrifice sa panahon ng Day of Atonement. Sa literal na Israel, literal na hayop ang isa-sacrifice doon. Pero dahil wala na tayo doon, nasa New Testament po tayo, ang ihahandog po natin ay hindi na po literal na hayop sa panahon ng Day of Atonement. Kailangan nating magbigay ng living sacrifice o handog. At anong klaseng ihahandog yun sa panahon ng Day of Atonement? Basahin po natin sa next slide po, sa Roma chapter 12 verse 1 po, kung ano yung ihahandog natin sa heavenly sanctuary sa panahon ng Day of Atonement po, sa huling araw na ito, sa panahon ng atonement natin na Day of Atonement. Ganito po ang nakatala. Sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Ayan po, napakalinaw po ng sabi ni Pablo. Yan po ang gagawin natin sa panahon. Hindi na natin kailangan maghandog ng hayop na isa-sacrifice sa panahon ng Day of Atonement. Kasi nga, nasa heavenly sanctuary na yung nagaganap na pre-advent judgment or cleansing of the sanctuary. At anong gagawin daw natin sa panahon na ito ng cleansing of the sanctuary or Day of Atonement? Ihahandog po natin ang ating mga katawan bilang haing buhay or living sacrifice po. Ibig sabihin, yung sarili po natin ang ihahandog po sa Diyos na dapat banal, kaaya-aya po sa Diyos at wala pong dungis. At ito po ang gagawin nating paglilingkod na spiritual kasi hindi na po literal yung pagsasacrifice sa panahon ng Day of Atonement. Yan po ang gagawin po natin sa panahon na ito na nagaganap ang investigative judgment sa langit. Yan po ang isa sa duty ng bayan po ng Diyos. Ihandog ang kanyang sarili, ang ating mga sarili bilang buhay na handog or sacrifice po. Na panatilihin po itong banal at wala pong dungis po. Yun po ang sinasabi dyan ni Pablo po. Sa next slide, sabi nga dyan, sa next po, in Leviticus 23 verse 29 to 30 yung binasa natin kanina, above that God did not save the congregation as a whole. Tandaan po natin, sa nagaganap po na tinatawag na paglilinis ng sanctuary, hindi po buo na Israel ang ililigtas ng Diyos po doon, kundi individual po yung salvation. Totoo po yan, individual yung kaligtasan. Kasi baka iniisip ng iba na porket nasa ganitong congregation or sa iglesia, nakapaloob siya ay automatic saved na po siya. Hindi po. Kasi si Kristo po ang kaligtasan, yung pananampalataya kay Kristo po. Kagaya ng Israel, hindi po sila isang congregation ang salvation sa panahon ng Day of Atonement, kundi but salvation was an individual work.
Kaya nga inuutusan ng mga Israel na ang kanilang sarili ay ihaing buhay, handog sa panahon na yun. Sa Old Testament, literal na naghahandog ng hayop doon. Individual yung mga tao. Pero ngayon, spiritual ang ihandog natin individually ang ating mga sarili na panatilihin itong walang dungis, panatilihing banal upang makamtan natin yung buhay na walang hanggan after ng Day of Atonement at hanggang sa pagdating ni Kristo, sama-sama tayo ililigtas physically sa second coming po ni Jesus Christ. Spiritually, individually, ang salvation po. Yun yung justification, yung pananampalatay natin kay Jesus Christ, yung biyaya ng kaligtasan na binigay po ni Jesus Christ. Individual po yun. Pero yung congregational, sa second coming po, yun yung physical na salvation sa pagharap sa second coming po. Nasama-sama na lahat. Pero dito sa panahon ng Day of Atonement, individual po tayong sinisiyasat, inihaharap sa hukuman ng langit, iniisa-isa po lahat ng record sa aklat ng langit sa Daniel 7 at tinitingnan po kung tinitimbang sa hukuman ng langit ang lahat po ng record po natin. Kung tayo ba ay sa buhay na walang hanggan o aalisin ang pangalan sa aklat po ng buhay po. Kaya yan po ang purpose ng Day of Atonement or Investigative Judgment upang ang bayan po ng Diyos bago humarap sa second coming po ay ipakita sa buong universe na transparent ang record at patas po ang lahat at ang bayan ng Diyos sa lupa ay ipinakita nila ang pakikiisa po sa kaligtasan na tinanggap po nila. At yun yung ginagawa nila dito sa lupa na katulad noong paghahandog nila ng kanilang sarili na haing buhay na bilang banal daw po, sabi diyan ni Pablo. At sa next slide, ano pa ang sabi doon? Yung binasa natin kanina po sa Leviticus 23:29. Ang sabi, yung hindi daw po nangagsisi or hindi nangagdalamhati or afflicted sa kanyang kaluluwa, sa kanyang mga kasalanang ginawa, ang sabi dito ng Panginoon, siya daw po ay aalisin, ika-cut off daw po sa kanyang bayan. Ibig sabihin, malinaw po, hindi lahat ng nasa Israel po ay naligtas sa panahon ng Day of Atonement. Ganon din ngayon, hindi lahat na nag-aangking Kristiyano at nananampalataya kay Kristo sa panahon ng investigative judgment, meron po aalisin ang pangalan sa aklat po ng buhay sapagkat natagpuan po ang record nila na hindi po karapat-dapat. Kaya kung matagpuan tayo na karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, ang ibinibili ni Kristo panatilihin po na banal at walang dungis po ang atin pong mga sarili po sa harapan po ng ating Panginoon na sinisiyasat po sa paghukom sa investigative judgment ang kanyang mga bayan, ang kanyang bayan na nananampalataya kay Jesus Christ. Kaya meron mga titigkalin kasi nga ito yung mga tao na nag-aangking Kristiyano pero po hindi naman talaga ipinamuhay ang kaligtasan na tinanggap nila o yung salvation, yung justification at hindi rin na lumakad sa pagpapakabanal through sanctification po, yung pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Kaya sa next slide, dalawa po ang kapalaran na sasapitin po ng tao after po ng close of provision o after ng tinatawag na Day of Atonement or investigative judgment or tinatawag na cleansing of the sanctuary. Ang sabi dito, there are two things that will happen in the judgment sa heavenly sanctuary. Either our sin will be blotted out of the record books and laid upon the scapegoat, or our sin will remain upon us and our names will be blotted out of the book of life. Dalawa lang po ang sasapitin ng tao. Kung ang mga tao po ang nakinig at pinanghawakan po nila, nananampalataya sila kay Kristo doon sa handog doon po sa cross na namatay sa gitna po natin na si Jesus Christ, yung nanampalataya po doon, sinisigurado po ni Jesus Christ bilang high priest po siya doon sa heavenly sanctuary na buburain po ang record ng kanilang kasalanan, iba-blotted out po sa panahon ng investigative judgment. Pero yung hindi nanampalataya kay Jesus Christ, hindi pinanghawakan ng kaligtasan, sila po nung siniyasat po sila, nakita po ang kanilang pangalan ay hindi po karapat-dapat sa aklat ng buhay. Kaya inalis po sila sa aklat po ng buhay ang kanilang pangalan. At sino-sino po itong mga inalis sa panahon po ng final test, sa panahon ng Sunday Law, ito po yung tumanggap ng mark of the beast, ng image of the beast, ng number of the beast at yung number of his name.
sa panahon po ng the great test sa huling araw. Kailangan ng subukan sa panahon ng national at universal Sunday law para po sa panahon na yan makita kung ano ang desisyon ng tao po, kung kay Kristo ba o sa espiritu ng sanlibutan po sila makikinig. Kaya sa panahon po ng panahon na ito, yan yung duty natin, panatilihin yung banal ang ating po mga sarili bilang buhay na handog po, ayon po sa sulat ni Pablo, upang hindi tayo maalis sa aklat po ng buhay po. Next po. Diyan po sa maliit, simple na illustration po natin. Yan yung dalawang kasasapitan ng tao sa panahon ng Day of Atonement. Alinman alisin ang kanilang record na kasalanan sa talaan ng langit o kaya alisin ang kanilang pangalan sa aklat po ng buhay. Yan lang po ang direksyon na patutunguhan po ng mga tao sa sanlibutan po natin sa panahon ng pre-advent judgment, sa mga nag-aangking Kristiyano na nagsasabing tagasunod daw sila kay Jesus Christ o nananampalataya kay Kristo. Sisiyasatin sila sa panahon ng investigative judgment o paghuhukom na nagsisiyasat po. Next po, isama rin natin yung requirements na hinihingi sa panahon ng Day of Atonement o sa panahon po na ito na nagaganap sa Heavenly Sanctuary, yung tinatawag na universal or heavenly na Day of Atonement. At sa next slide po, tatlo po yun, yung requirements na kailangan nating isagawa sa panahon po ng Day of Atonement na gaya ng ginawa ng mga Israel sa panahon ng Day of Atonement nila in literal. Pero ngayon in symbolic, yung Day of Atonement sa Heavenly Sanctuary. Based doon sa Leviticus 23, tatlo po yung requirements. Una, ye shall afflict your soul. Ibig sabihin, dalamhatian po natin ang ating mga kaluluwa. Ibig sabihin, kailangan po ng pagsisisi sa atin po mga kasalanan. Kailangan po ipagsisi lahat ng kasalanan natin, iharap po sa Panginoon lahat ng kasalanan po natin upang mabura sa talaan po ng langit ang record po ng kasalanan po. Ikalawa, offer an offering made by fire unto the Lord. Yan po yung buhay na handog, yung ating katawan ang ihahandog spiritual na sabi nga sa Apocalypse 3 na kailangan pong dumaan sa pinaningas na apoy. Yun yung sabi din sa Leviticus 23. Yan po yung ating mga katawan bilang buhay na handog sa panahon ng Day of Atonement na panatilihing banal sa panahon po na yan. Ikatlo, ye shall do no work in that same day for it is a day of atonement. Sa panahon po na ito ng Day of Atonement, ang focus po dapat ay sa panahon ng pagliligtas or salvation po or sa panahon ng tinatawag na darating si Jesus Christ at buburahin ang record po sa talaan ng langit po. At kailangan doon tayo nakapokus at hindi po sa sanlibutan. Kaya sa panahon na ito, inuutusan tayo, requirements po, na kailangan hindi po sa sanlibutan nakapukol ang atensyon po ng nag-aangking mga Kristiyano po. Dapat po kay Kristo sapagkat nagaganap nga po ang tinatawag na Day of Atonement. At hinihintay po ng bansang Israel sa lumang tipan sa panahon ng Day of Atonement na lumabas ang high priest po nila sa sanctuary. Ibig sabihin, ang mga Israel naghihintay sila sa high priest na nasa loob ng most holy place at palabas ng holy place ng sanctuary. Ganon din sa langit, hinihintay natin si Jesus Christ bilang high priest na lumabas sa heavenly sanctuaries at bumalik sa second coming po upang igawad kay Azazel o doon sa kambing na palalayasin sa disyerto po. At yun yung magaganap sa second coming. Ang Azazel po ay si Satanas, ililipat po yung guilt ng kasalanan na nilinis sa sanctuary, ililipat po kay Satan lahat ng guilt po upang sa pagpaparusa po sa kanya sa lake of fire, tuluyan pong mawala lahat, pati ang sin at yung record po, lahat yun ay mabura sa lake of fire sa final judgment po. Na binitbit ni Kristo nung namatay sa cross. At sa second coming, yung guilt ililipat sa Azazel or dun sa kambing na palalayasin po sa disyerto. Nandyan po yan sa Leviticus 23 kung gusto nyo pong basahin ng mas malawak pa ang tungkol sa Day of Atonement po. Next po. Ayan, yan nga po yung first requirement na binabanggit natin, yung panatilihin po, yung sabi nga, afflict your soul, yung kailangan ng matinding pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan upang alisin ang record po na nasa langit po, lahat ng record ng sin ay mabura po or ma-blotted out sa record po
sa langit po, sa nagaganap na investigative judgment. Next po. Sa Psalm 139, 23-24, yan nga po, sabi nga po dyan, search me, O God, and know my heart, try me, and know my thoughts, and see if there be any wicked in me, a way in me, and lead me in the way of everlasting. Ganyan po dapat ang kailangan nating gawin sa panahon po ng Day of Atonement, gaya dito sa awit po ni David sa Psalm 139 sa panahon ng Day of Atonement, na kailangan po na ipagsisi po nating lahat ng kasalanan na meron po tayo o nagawa sa habang nabubuhay po tayo. Sa panahon ng Day of Atonement, kailangan po nating ipagsisi po lahat po yan upang mabura, ma-blotted out po yan. Sabi diyan sa aklat po ng Psalm. Next po. Sabi doon, those who did not afflict their soul over their sin, they were to be cut off. Yung mga hindi nagsisi, sila po ay kinut off or inihiwalay po sa bayan po ng Diyos. Inalis sila sa record po ang kanilang pangalan sa aklat po ng buhay. Next po. Ayun nga po, yung binasa natin kanina sa Romans 12:1, na kailangan nating ihandog ang ating mga katawan bilang buhay po na handog or living sacrifice na tinatawag. Next po. Sabi diyan, what does it mean to make a living sacrifice? It means we lay everything down, sacrificing all for the Lord Jesus Christ. Yan po, kailangan nating ihaing buhay ang ating mga sarili sa harapan po ng ating Panginoong Hesukristo sa panahon na ito ng tinatawag na Day of Atonement po. Next po. Sabi dito, sadly, many people today are slaves of appetite. Ito ang problema sa huling araw. Kasi kailangang ihandog ang ating mga katawan bilang living sacrifice, pero hindi mapigilan ng tao sa mga huling araw na ito yung panlasa. Nagisilang alipin ng appetite. Ganon din, nakapokus po sila sa mga gawa ng sanlibutan. Kaya paano ihahandog nila ang kanilang sarili na malinis at banal sa panahon ng Day of Atonement. Kaya yan yung dapat iwasan natin sa panahon ng Day of Atonement, na matagpuan tayo na nakapokus sa panlasa sa mga gawain ng sanlibutan po, sapagkat hindi po yan kailangang gawin sa panahon ng Day of Atonement. Kung babalikan nyo po sa Old Testament, sa panahon po ng Day of Atonement, ang mga Israelita po diyan, kapag nagaganap ang Day of Atonement, ang isinasagawa po nila, nagpa-fasting po sila para hindi po sila mabisi sa gawain po ng sanlibutan sa panahon ng Day of Atonement. Ang ginagawa nila, nagpa-fasting po sila, ginagawa nilang talagang living sacrifice yung kanilang sarili, aside doon sa literal na nagsasacrifice sila ng hayop sa panahon sa literal sa Old Testament. Ganon din sa huling araw, sa spiritual or sa symbolic na sa reality ng Day of Atonement, na kailangan nating ihandog ang ating mga sarili bilang buhay na handog po, at kailangan hindi nakapokus sa gawain ng sanlibutan, kasi nga araw ito ng pagtubos or Day of Atonement or investigative or cleansing of the sanctuary ang tawag po diyan sa nagaganap sa sanctuary. Next po, ito yung sabi ni Kristo. Basahin natin ang Mateo 6 sa 31 hanggang 33 po. Sa next slide po. Anong sinasabi po diyan ni Mateo po? Sa chapter 6, sa verse 31 to 33. Ayan po, ang sabi po diyan, I seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan po ang sabi po sa sulat ni Mateo. Una daw po nating hanapin ay ang kaharian po ng Diyos at ang kanyang righteousness po. At yan yung duty natin sa panahon ng Day of Atonement upang mapanatili ang ating pangalan po sa aklat po ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ, upang mapanatili ang buhay na walang hanggan na ibinigay ni Jesus Christ sa lahat ng mga sumampalataya po sa Kanya, sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay po doon sa cross, bilang siya yung handog na dugo na nabuhos po doon, na ginagamit sa Day of Atonement sa panahon ng cleansing of the sanctuary. Kaya kung gusto nating ma-blotted out lahat ng record ng sin na nandun sa sanctuary, sa talaan ng aklat doon, kailangan nating panghawakan si Jesus Christ po hanggang matapos ang tinatawag na cleansing of
the sanctuary upang mapanatili ang pangalan natin sa talaan po ng langit po. Next po. Ito po yung summary ng tinatawag na pre-Advent judgment or Day of Atonement or cleansing of the sanctuary. Tatlo lang po yung requirements na primary na requirements po ngayon sa nagaganap na investigative judgment or cleansing of the sanctuary or Day of Atonement. Tatlo po yan, tandaan po natin. Afflicting soul, a living sacrifice, putting God first, or seek ye the kingdom of God. Yun ang sabi. Tatlo po yan. Pagsisihan lahat ng kasalanan natin upang mabura ang record sa langit. Ihandog ang ating mga sarili bilang buhay na handog at panatiling banal at hindi nakapokus po sa sanlibutan. Pangatlo, hanapin ang kaharian po ng Diyos at ang kanyang righteousness po. Yun po ang tatlong requirements po sa Day of Atonement. Kapag hindi natin yung ginawa sa panahon ng Day of Atonement, may tsansa po na mawala ang pangalan natin sa aklat po ng buhay sa panahon ng pre-Advent judgment na nagaganap po ang investigative judgment po na ang witness po ay ang mga anghel. Nandyan po yan sa chapter 7 ng Daniel sa nagaganap na tinatawag na pre-Advent judgment. At nandyan tayo ngayon. Bago mag-close of provision, yan po ang duty natin sa panahon ng Day of Atonement bago tayo iharap sa panahon ng the great time of trouble na darating po. At ang final na subukan ay ang Sunday law at ang Sabbath na pinangahawakan po natin po. Next po. Last na po pala yun. Yun lang po at sana nakuha natin na yung darating na the great time of trouble at yung duty natin sa panahon na ito ng Day of Atonement. Na huwag natin kalimutan yung tatlong duty na nandyan sa Leviticus 23 na binabanggit po sa Old Testament na siyang matutupad, na siyang duty din natin sa uling araw. Okay, salamat Brother Bernard. At meron pong tanong si Sister Ina. Sister Veronica Esmeralda Lic. So ang sabi niya, Brother Bernard, mga kapatid, aslang po, ang bawat isa ba ay huhukuman? Meron kasing mga nagsasabi na magkakaroon ng panoramic view at ipapakita ang bawat isa ang kanilang naging buhay. Please clarify. Thank you. So yan po yung Brother Bernard, tanong ni Sister Ina. Ang bawat isa daw ba ay huhukuman? Kasi daw po, mayroon daw nagsasabi na magkakaroon daw po ng panoramic view at ipapakita ang bawat isa ang kanilang naging buhay. So ano po ang ate pong malinaw po. Basahin natin yung po, kung individual ba nahukuman po tayo. Balikan natin yung general na concept sa Ecclesiastes 12:14 po. Kung individual ba yes, judgment na tinatawag or paghuhukom or paghahatol. Okay, ganito po ang ating mabasa, Ecclesiastes 12 versikulo 13, Brother Bernard. Opo, hanggang 14. Opo, tapos diretso tayo sa 14, Opo. Sabi dito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Diretso tayo sa 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ayan po. Ang tungkulin po ng bawat tao, ng lahat ng tao, ang sundin ang kanyang kalooban, ingatan ang kanyang kautusan. Kasi doon din tayo iharap. Kasi yun yung sa harapan ng hukuman, yung doon pa rin tayo iharap sa kung saan tayo lumabag sa kautusan po. Kaya yun yung katungkulan natin, ingatan na wag malabag ang kautusan. Para pag iniharap tayo sa hukuman ng langit, ay matagpuan tayo doon na ang kasalanan po na nagawa man natin, kung meron man nagawa, ay sa pamagitan ng pananampalataya, tinanggap natin si Kristo. Pero lahat individual po, hatulan tayo. At
tandaan natin, ang judgment na tinatawag ay hindi po one-time event. Kasi ang turo ng karamihan, one-time event po, isang beses lang. Sa atin, sa Adventist process po, meron tinatawag na investigative judgment, merong tinatawag na millennial judgment sa 1,000 years, at merong executive judgment. Dalawa yung executive sa panahon ng second Yes. coming at after ng 1,000 years. Ito pong nagaganap from 1844 hanggang mag-close of provision, andito na po tayo. Ito na yung panahon na inihaharap na po tayo sa hukuman po ng langit. Sinisiyasat na po isa-isa. Lahat ng record, iniisa-isa po sa harapan po ng langit. At upang alisin ang record po, kaya nga sabi dun sa Leviticus 23, individual yung gagawing duty natin. Kasi individual yung salvation at individual din yung pagharap natin sa hukuman po ng langit. Pero yung sinasabi niya, meron kasi daw nagsasabi na magkakaroon ng panoramic view. Yung makikita lahat ng Yes. ginawa nila. Tandaan natin, itong tinutukoy niya, binanggit na yan ni Ellen White, yan po yung tinatawag na sa mga masasama po yan. Yan po yung hahatulan sa lake of fire ng mga makasalanan. Ibig sabihin po, yung mga makasalanan po after ng 1,000 years, sabi ni Ellen White, kapag po igagawad na po sa kanila yung lake of fire, ipapakita po sa kanila lahat po ng record sa kanilang buhay na gaya po ng isang panoramic view na parang panoorin, makikita nila ang buong buhay po nila at doon po makikita nila kung bakit sila kailangang ibulid sa dagat-dagatang apoy. Ganon din sa 1,000 years sa millennial judgment, sisiyasatin uli ng mga banal, tayo po mga tao, hatulan natin ang lahat ng mga masasama, kasama yung anghel. At doon din magaganap ang panoramic view at ang nakakakita nun ay ang bayan ng Diyos na dinala sa langit. Sisiyasatin nila lahat ng record ng mga makasalanan, makikita natin yun dun sa langit kung tayo ay nandun sa loob ng 1,000 years. Pero ngayong nagaganap sa lupa, sa atin sa panahon ng Day of Atonement, ang nakakakita ng panoramic view ng mga ginawa natin ay ang mga angel. Kasi yun yung witness ngayon sa tinatawag na investigative judgment. Sila po ang nakakakita kasama si Kristo. Sila po ang witness doon sa hukuman po ng langit para ipakita yung transparent na record ng lahat po ng ginawa natin. Kaya iba po yung sa panoramic view sa after ng 1,000 years at during ng 1,000 years at bago ang mag 1,000 years. Individual yung judgment. Nagsisimula na ngayon noong 1844 pa. Nag-start ang investigative judgment sa bayan po ng Diyos ng mga nag-aangking Kristiyano. Sinimula na po tayong siyasatin po. Before doon sa labas na nasa Babylon po. Kaya malinaw Yes po. po, brother. Opo, malinaw po, Brother Bernard. At katunayan, ito nga po yung sinabi, di ba? Sa aklat ng 2 Corintos 5:10 na ang sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Napakalinaw, Brother Bernard. Opo, yan po yan. Individual po. Haharap tayo sa hukuman ni Kristo po sa langit. Baka isipin natin, kailangan natin umakyat sa langit para iharap tayo. Ito na nga po yung nagaganap, tinatawag na investigative judgment. Yung record natin, yun ang inaharap po sa hukuman ng langit. Yung mga ginawa natin. Hindi po literal na aakyat tayo sa langit, haharap tayo doon ng literal. Kasi po, Brother Bernard, kasi po, yun ang iniisip ng iba. Na lahat daw aakyat sa langit, hindi naman po pwedeng ganun. So ngayon pa lang, dito na. Yes. Ito na yung humarap tayo sa Panginoon. Opo, iniharap tayo. Kaya nga sabi doon, ihain natin living sacrifice ang sarili daw natin. Kasi iniharap na tayo sa hukuman po. Since 1844 pa, nag-start na yung process ng judgment po. Kasi sa iba kasi nagtutubo, isang beses lang ang judgment sa kanila. Sa 1,000, after pa ng 1,000 years. Sa atin, sa mga Adventist, 3 phase yan yung judgment. Pre-Advent, millennial, at saka after ng 1,000 years po. Magkakaiba po yan ang process ng judgment po. Nasa buong apocalypse po ang process po niyan. Kaya hindi po yan one-time event, kundi by process po. Nandito na tayo ngayon. Inihaharap po tayo ngayon sa hukuman ng langit at doon po tinitimbang lahat ang record po natin. At ang witness po doon, mga angel, nasa Revelation 7, Daniel 7,
yung mga anghel po, yung Opo. laks-laks ng mga anghel po na nakapalibot po sa hukuman ng Diyos. Sila po ang witness para po ipakita, transparent, walang bias sa ginawang salvation ni Jesus Christ at sa lahat ng record natin. Kasi sila yung witness sa panahon po na ito na nagaganap ang pre-Advent judgment na tinatawag or investigative ang tawag ng mga Adventists po. Kaya nag-start na po ang judgment. Matagal na po. 1844 pa po. Sinimula na tayong iharap sa hukuman po ng langit. Kaya ang kailangan lang natin gawin, sundin yung tatlong duty natin sa panahon ng Day of Atonement. Magsisi, ihandog ang ating sarili bilang buhay na sacrifice at nakapoko sa kaharian po ng Diyos. Tatlo lang po yan na general na requirement sa Day of Atonement para hindi mabura ang pangalan natin sa aklat po ng buhay. Yan po ang sinasabi dyan na judgment po. Individual po yan ang judgment at salvation. Bagaman, sama-sama tayo sa second coming. Yun yung physical salvation na sama-sama. Pero sa spiritual salvation, yung justification, individual po yan. Kung paano natin tinanggap si Kristo at nanampalatay kay Kristo at lumakad ayon sa kanya pong kalooban o yung sanctification na ginagawa po natin. Yan po yan. Individual ang judgment. Malinaw na po. Individual po yan. Ayon sa Bible. Okay, thank you so much, Brother Bernard, and also sa ate pong kapatid, Sister Ina. Salamat po sa inyo pong ipinapaabot na clarification, katanungan tungkol po sa tayo bang tao ay harap na individual, no? So, salamat po sa inyo pong katanungan at clarification. At yun nga po ang kanyang sinabi, Brother Bernard, praise God sa guidance through the Holy Spirit. Nagets na po. Malinaw po. So, salamat sa ating pong buhay na Diyos. At sa ating pong mga sumusubaybay, sa lahat-lahat na nag-share sa ating pong live, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat sharing is caring. Kaya napakahalaga po na maging kabahagi po tayo sa gawaing ito upang maipaabot po natin sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid ang mga katotohanan, mga salita ng Diyos. Okay po. Actually, pinaabot lang ang tanong na ito sa akin. Okay po. Sabi niya, kapatid na Bernard, ipinaabot lang daw po sa kanya ang katanungan ito. Ngayon, naklaro na sa nag-inquire. Thank you. Okay, maraming salamat po, Sister Ina. At sa lahat ng ating pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay at laging isinishare ang ating pong isinasagawang pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon. So diyan kay Brother Aikiloy Taganahan is watching. Thank you for watching. Kay Sir Franco Asmolo is watching. Maraming salamat, brother, sa inyo pong panonood. At sa lahat ng ating pong mga kapatid at mga kaibigan sa nagpaabot ng kanilang mga mensahe, maraming salamat po. Hindi ko na po kayo maisa-isa pa. At salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa. So, wala naman pong tanong, Brother Bernard. Tayo po siguro ay proceed na sa ating pong panalangin at kita-kita muli tayo bukas, mga kaibigan at mga kapatid, loobin ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin kasama ng ating pong partner, Brother Bernard. Para po sa pagtatapos, tayo po alatin. Mga banal muli po kami lumalapit po sa gabi pong ito na kami po ay nagpapasalamat sa karunungan at biyaya po na nagmumula po sa inyo na aming narinig at Yes. tumamo po sa aming mga puso at isipan at patuloy po nawa na ikalat pa ang salita po ng Diyos sa huling araw po nito. At tulungan din po ang bawat isa
sa anumang pong problema, at ganoon din sa kanilang mga kahinaan, spiritual man, physical, bigyan po sila ng kalakasan. At ganoon din po, tulungan din po ang bawat isa sa kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano po. At sana po sa panahon ng pre-Advent judgment na ito ay patuloy na pagsisihan lahat ng kasalanan at manatili sa pananampalataya kay Jesus Christ hanggang matapos ang proseso po na ito ng judgment po, upang manatili kami sa aklat ang buhay, at yun po ang lahat na aming pinapanalangin. At ganoon din po kung ano man pong kasalanan na merong nagawa, ang bawat isa po ay nawa po ito po ay inyo pong patawarin at mabura po sa talaan po ng langit sa nagaganap na investigative judgment po. At ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin at inihiling po sa pangalan po ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Alright, salamat Brother Bernard, at ati pong huling mensahe para sa kanila. Mensahe po Brother Bernard sa ati pong mga sumusubaybay. Maraming salamat po at magandang gabi po sa atin. May part 4 pa ang Mateo 24 po na pinag-aaralan po. Okay, thank you so much Brother Bernard, at antabay po kayo sa susunod na ati pong live mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat mayroon pa pong part 4 sa ati pong pag-aaral na ito. So sa pangalan na lang ng ati pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa kinaroroonan ng aki pong regular partner Brother Bernard sa Tigbinan, Camarines Norte, ito po ang inyo pong abang lingkod mula po dito sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, at Calabarzon area, Pastor Roel Batuto, Norte area, Pastor Dante Banda. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.